Welcome back to Good Morning Boss. Okay, Carla, kanina napag-usapan natin briefly yung mga video games. Right. Sobrang sikat niya. Oo, dati, di ba, kinikwento nga ni Audrey mga family computer. Pero alam mo, nung bata ako, hindi ako mag-video games Mahilig ako maglaro sa labas, patintero, yung mga ganon. Pero ngayon kasi, halos karamihan ng mga bata, may mga tablets na, may mga smartphones apps na ng patintero. Video games. So malalaman natin ngayong umaga kung ano ba yung mga effects nito sa paglaki ng bata. Kaya makakasama natin live dito sa studio si Dr. Cynthia Cuayo Huico. Good morning po. Good morning. Ayan, sabi nga nila yung mga bata ngayon hindi na mahilig makipag-socialize dahil nga lagi na lang asa iPad, asa mga asa mga tablets nila. Ano po ba yung epekto ng video games sa bata? Madami. Classify natin sa dalawa. Yung positive tsaka yung negative. Ang positive kasi, medyo bilisan natin kasi kukonti lang naman sila Ang sabi nga nila, with the video games, medyo yung mga magulang hindi na nakikipag-communicate, so doon lang sila nagko-communicate sa video game. Sa tablet, etc. Kagaya ng sinabi mo, doon sila nag-aaral ng triangle, doon sila nag-aaral ng circle, doon sila nag-aaral ng colors. Pero ang isang positive effect nun is, ang bilis daw nilang mag-isip. Okay? Tapos mabilis yung mata nila, nakikita nila agad yung kung ano yung mga moves na gagamitin nilang susunod. Okay. Tapos pagka nag-surgeon sila at gumagamit na sila kami ngayon ng, di ba, mga masyado na rin ang gadget sa medicine, mas maganda ang dexterity ng kamay nila. Yun lang yun. Yun lang yun. Tapos napakabilis nilang mag-research kasi magkagaya ng anak kong abogado, ang bilis niyang mag-research sa internet, ang bilis-bilis kasi lalo na nung nag-debate sila sa States, na ang bilis nilang. So yun lang yun. Kasi you have the dexterity to do it. Okay. Negative effect. Ano ba ang mga negative effect? One, sayang ang oras. Okay? Yung iba, sabihin nila, hindi sayang ang oras kasi may ginagawa naman yung bata. I will tell you, I have grade 6, one of those school in Green Hills. Alam mo, pag nawawala na yung wifi, abay, maloloko na siya, galit na sa nanay niya. Bakit daw ganun ang wifi, etc. Kasi nag-game sila na may kalaban sa ibang game. And come to think of it, yung mga games na yan, natuturo sila ng gambling. So, anong unang effect? Nagiging mainipin, na nawawala ng pasensya. Okay. Tapos gusto lang nila, games, hindi na marunong magsalita, mag-communicate. Actually, maganda yung point na yun, ma'am. Especially now in social media. Well, medyo naliliis. Pero may point kasi na gano'n na sobrang active sa social media, lagi nakipag-usap. Pero pag totoong face-to-face na, wala na. Wala naman. Ay, hindi. Pwede naman tayong Pwede naman tayong kumain sa labas Dala mo cellphone ko. Dala ko ang cellphone ko. Oh, hello. Kumusta na yung kape mo? Malamig ba? Hindi. Minsan nga gano'n. Minsan gano'n. Nag-uusap. Nasa labas na lahat nakahawak lang sa phone. Gusto ko ang picturean. Baka lang ako sakta ng mga nanay at tatay. Pati sila, lahat ng magkakapatid, kanya-kanyang cellphone. Sabi ko nga sa husband ko, siguro tinatanong kung kumusta na yung malamig na ba, maalat, or ano, things like that. Ang sad din, no? Alam mo, gusto ko lang i-share, totoo. Ang kin ko na 5, 6 years old, every time na kumakain kami sa labas, ang una niyang itatanong sa waiter, may wifi po ba? 5, 6 years old lang. Ay, kasi nga, yes, di ba? May 4 years old akong pasyente, dinala sa akin, sabi ng nanay, that daughter of mine is sleeping at 4 in the morning. 4 in the morning, 4 years old. Sabi ko, what are you doing? Well, I'm doing my FB. Anong FB? Ako naman, I'm trying to say, anong FB? Sabi, doktora, you don't know what an FB is? Alam ko, I know, it's Facebook. Sabi ko, but how many friends do you have? I have 4,000 friends. A 4-year-old, 4,000 friends, and she knows how to count 4,000. So and you answer all of it. How do you answer? Like, haha, hu. Oh, yes. Inaabot ng 4 o'clock in the morning. So, loss of sleep. Ang kulang natin dyan. Sa ma'am. Sa mom at doon sa bata. 4 o'clock natutulog Yung so, bata. hindi niya natututukan yung anak niya. So, anong solution ko sa kanya? Magpatag ka sa anak mo at tingnan mo kung anong ginagawa niya. Huwag kang magpapablock. O, di ba? Dapat alam ng magulang yung tag at yung blocking. Kasi kung minsan binablock ka din nila. So, yun, nalo-loss of sleep. Tapos, hindi na sila marunong mag-communicate. Number 3, talagang, yung iba nga talaga, nagluluha na yung mata. Iba na pulang-pula na Yeah, tapos hindi sila marunong mag-aral, hindi sila marunong magbasa. Yun ang isa pang bad effect.
you ask the grade 5, the grade 6, they haven't read any single book this summer. Yes. Kasi anong ginawa nila? Naka-tablet sila. So, hindi na rin marunong mag-research sa library. Kasi iba na, Google na lang lagi ngayon. So, yun yung mga side effects. Pero, Doc, mabalik tayo sa video games. May possibility din daw po na may effect ito sa social isolation. So, kumbaga, isolation mismo, kumbaga, nasa phone ka na lang lagi or tablet, parang wala na akong pakialam sa mga friends ko. So, is it possible na ever since a kid sila, kapag laging ganun yung habit nila everyday, ano yung magiging effect nito in the future pag adult na siya? Ermitanyo, ibig sabihin, hindi talaga marunong makipag-usap. Doesn't even know how to narrate to people. Na hindi man yung good morning, good afternoon, please, can you do it? I'm sorry. Wala na yung mga ganon kasi hindi naman yun natuturo ng tablet eh. And the parents are too busy also and they don't even tell them that after ng dinner, pag-akyat sa itaas, say thank you sa mga yaya, sa nagluto, etc. Hindi na nila sinasabi yun, please pass the rice. Hindi na. Habang kumakain, isa pa yun. Bilis ang pagkain. Hindi mo na alam kung tama yung kinakain kasi kailangan maubos agad yun at makapag-games. Pero pipicturan muna nila, ma'am. Pipicturan muna. Yun ko na inis na inis. Pipicturan, ipapadala sa kung saan. But these are not only video games, but the electronic screen. Yung kagaya ng television natin, that's part of the electronic screen. Yung laptop natin, yung lahat ng yon electronic screen. Ang sabi nga nila, American Academy of Pediatrics, at 2 years of age, walang karapatang manood ng television. Okay. Wala din karapatang gumamit ng tablet. Sabi nga nung isa kong pasyente, Doktora, she knows already the shapes. Triangle, circle, star. Pero, pagka pinadrawing mo na for a 5 years old, they don't even know how to hold the pencil. No, it's easy like that eh. You don't have to hold the pencil. So, it's easy lang daw yung ganon. Imagine mo yun. Grabe, no? Alam mo, sabi nga nila, kung before Grace, diba, magdadasal ka muna. Ayun, picture muna. Wala mo nang kakain hanggat hindi pa napipicturean. Para ka magdadasal, pero pipicture mo lang. Pero ang sinasabi nga nila, Doktora, yung teenager niya na, kaya high school, grade 6, may mga cellphone. So, ang sabi ko nga, bakit napupuyat sila? Wala na, hindi na nagko-computer, wala na ibang electronic screen. Ang cellphone, nasaan? Nasa kanya. Alam mo bang nakatalukbong yan? Good night, ma. Nakatalukbong yan. Nagte-text yan, di ba? Nagpe-Facebook yan sa cellphone. Ang sabi ko nga, Doktor Iha, are you a doctor? I mean, are you a nurse sa renal unit na magdadialysis na tawagin ka? Hindi. So, you don't have any emergency. So, after dinner, wala nang karapatan ng mga batang cellphone. So, yun ang aking ngayon, yun ang aking advocacy. All cell phones must be turned off or surrender to the parents after dinner. After dinner? Yes. Kasi anong gagawin mo sa cellphone? May emergency ka ba? That's right. Sasabihin pa sa akin, alam mo, ito, share ko lang, sabihin pa sa akin, ay, doktora, kasi we have, the teacher will say that she will email the assignment. Sabi ko, may nawatanggal na kaming teacher dyan, mga 2 o 3 na. Walang teacher, walang eskwelahan na dapat after 4 o'clock or after classes magbibigay pa ng assignment. Ano yan? Extra work for the child. Kaya ka nga nasa eskwela kasi eskwelahan yon. Kaya ka nasa bahay ka. Just like, I'm sorry, I'm very Poveda kasi walang homework. Okay. Ang Poveda kasi, the house is for the house, the school is for the school. I mean, kasi wag na yung, Mama, sabi ng mga anak ko, where is it? 12 o'clock, nandyan ka pa. Mama, kasi we have a group work. They have to submit correct. Yan, ginagawang reasons minsan yung we have to submit the group work. So yan, wala kang karapatang mag-cellphone or mag-tablet after dinner. Well, kasi Carla, pag pinag-uusapan natin itong social media, yung mga gadgets, everything, sobrang wide niya. Up until now, hindi natin alam kung hanggang saan yung limits niya. So, it's a very long struggle, pero hopefully, sa parents mag-start din. Kung paano na madisiplin yung mga anak. Alam mo, Doktora, meron din akong gustong i-share. Meron naman akong kilala. Ang ginagawa naman niya, kino-confiscate or kinukuha ng mami niya yung phone after dinner, pero tumatakas yung bata, kukunin niya ng mga 12. Tapos nakikita na lang ng mami niya, bakit tablet ka pa? So siguro, Doktora, ano po ba sa tingin niyo yung advice ninyo para sa magulang? Discipline. Disiplinahan mo ang sarili mo na hindi ka text ng text sa harap ng mga bata. Disiplinahan mo ang sarili mo na hindi ka nagka-Candy Crush o kung ano man yung laro ngayon. COC.
COC. Si OC na ba? Opo. Clash of Clash of Clans. Hindi ko na alam yan. So, I tried it. Ang tinry ko nga is, Zumba ba yun? Zuma. Tinry ko lang yun. After that, yung mata mo parang may kumukuti-kutitop ng ganyan. And gusto ko siyang matalo. Hindi mo siya matatalo. Balik ka ng balik kasi electronic yan. Ginawa yan para hindi mo siya matalo. Di ba? Okay, ma'am. Nung araw, Mario lang tayo. Alright, ma'am. Thank you so much for your time. Sobrang dami namin obviously natutunan. Sobrang bitin ng oras. Bitin. Thank you, ma'am. Okay, once again, nakasama natin Teka, meron ako. Kasi sa Manila Doctors Hospital, ang Department of Pediatrics, magkakaroon kami ng postgraduate. Postgraduate course. Yun ang tawag namin, School Health and Beyond. Okay. Ang ganda ng mga topics about like this, topics about how to handle school children and beyond. Anong gusto natin gawin sa mga bata? Nag-over-scheduling ba tayo sa kanila? It's going to be on July 1, 2, and 3. Okay. Pero alas 11 hanggang alas 4 ng hapon. So, sa lahat ng nurses... Wala homework. Nurses and doctors sa school health, 1, 2, 3, 4 lang yon. Tawag lang sa Manila Doctors, 524-3011. Alright. Thank you so much, ma'am. Once again, nakasama natin ang chairman ng Preschool and School Health Commission for Philippine Pediatric Society, Dr. Cynthia Cuayo Huico. Thank you so much. Maraming salamat.